Bart, si Rosin nga pala, bago nating tagabantay. Nobyembre nung nakaraang taon, nagsama sa iisang bubong sina Roslyn Pioquinto at Bart Carino. Kahit may kinakasama na noon ang lalaki. Tutulman ang mga kaanak, wala silang nagawa kundi irespeto ang desisyon ni Roslyn. Ito. Bart, si Becca pala kapatid ko. Becca, si Kuya Bart. Hello. Hello. Nung una, naging maayos naman daw ang pagkasama ng dalawa ayon sa pamilya ni Roslyn. Oh, Ay, thank you po. Nag-abala pa po kayo. syempre naman. Pero kalaunan, ayon sa kapatid ni Roslyn na si Romeo, unti-unting nagbago ang ugali ni Bart. Hanggang sa nabalitaan ko na lang po na nasasaktan na nga, nakakwento po sa akin ng kapatid ko. Mas madalas na din to po na pinagbabantaan siya. Ang lahat ng pananakit ni Bart, pikit matang tiniis daw ni Roslyn alang-alang sa kanyang anak na umaasa sa kanya. Ngayon ka lang. Ikaw, tamang hinala ka na naman. Sabi ko, ba't naman mananakit ng ganun yung asawa? Pwede ka naman magtago eh. Pwede mong hiwalayan. Huwag mo sasaluhin yung mga ganyan na pananakit niya. Kuya, tama na po! Tigilan niyo na si ate! Landi ka na naman? Hindi mo na ako inisip? Wala akong ginagawang masama! Sinungaling ka! Ha? Tama na po, kuya! Ate ba? Tigilan niyo na po si ate! Becca, mangako ka sa akin, ha? Huwag mo to sasabihin kay kuya. Pero ate, Becca, mangako ka! Huwag mo to sasabihin kay kuya, ha? Hanggang nito lamang ikalima ng Hunyo, hindi na raw natiis ni Roslyn ang pananakit ng kinakasama. anong nangyari sa'yo? Ate, Hilda, pwede bang dito muna ako? Umalis si Roslyn at nagtago sa bahay ng kapatid. Sino gawa niyan? Si Bart, ate, nandyan ba si kuya? Walang hiya talaga yung boyfriend mo eh. Sige na, mahupo ka muna. Tatawagan ko lang ang kuya mo. Nababalitaan ko na kakatok na lang dito, katulad nung nagtatago siya. Asawa ko nag-chat sa akin, nandun ako sa trabaho ko. Kaya pa, nandito yung kapatid mo. Nagtatago daw sa asawa niya. Rose! 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 Patawarin mo ko. Nadala lang ako ng galit ko. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo. May lakas ka na loob pumunta pa dito? Ha? Ay, Romeo, patawarin mo ako sa nagawa ko sa kapatid mo. Nadala lang ako ng selos ko eh. Lalaki ka, di ba? Naiintindihan mo ako. Hoy, huwag mo ako idadamay sa kalokohan. Ako, yung asawa ko, hindi ko sinaktan yan. Lalo itong kapatid ko. Ha? May lakas ka ng loob? Kuya, tama na yan. Ayusin namin to. Ano? Sasama ka pa rin sa gagawin to? Sa kabila nito, nakipagkasundo raw si Roslyn kay Bart sa pangakong hindi na siya muling sasaktan. Ayusin mo yung desisyon mo sa buhay. Yeah! Hanggang siya yung nagsundo, bigla siyang lumitaw. Parang natakot din siguro siya. Tsaka siya sumunod pa uwi. Hanggang sa pinahatid na ulit yung gamit niya dun sa bahay na yun. Pero isang araw pa lamang mula nang magkasundo, ayon sa tiyuhing si Rodolfo, muli na naman daw nag-away sina Bart at Roslyn. Kaibigan ko lang yun. Kaibigan ko lang! Sa pagkakataong ito, mas naging maraas na raw ang lalaki ayon kay Rodolfo. Hindi, Bart! Bart, please, please. Wala akong ginagawang masama, kaibigan ko. May encounter na nagpaputok yung lalaki sa CR. Parang tinakot na talaga siya. Bart, wala! Ayoko hindi iputin ako sa ulo!
Kaya naman, madaling araw noong 7 ng Hunyo, muling tumakas si Roslyn at nagtungo sa bahay ng kanyang Kuya Romeo. Anong nangyari sa'yo? Asan yung gagawin? Ituro mo! Kuya, wag na kuya, may baril siya. O ano naman? Kuya, samahan mo na lang ako kuya, magpa-medical tayo, tapos ipa-blatter na lang natin siya. Dito na dito. Pahinga ka muna. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Tulungan mo naman ako. Pa-blatter tayo. Sige. Pagpahinga ka muna. Kwento ni Romeo, noong mga sandaling yun, nagpahayag si Roslyn na desidido na siyang hiwalayan si Bart. Tsatsaga ka sa lalaking yan. Baka yan ay kapahamak mo. Teka, gawa ko ng damit ha. Magpalit ka nga. Sabi niya, tulungan mo na lang ako, may kipag-iwalay ako. Pupunta kami sa barangay. Magkaroon kami ng kasulatan na maghihiwalay na kami. Hapon noong 7 ng Hunyo, sa halip na dumiretso sa barangay, sa bahay ng kanilang tiyuhin sa Tondo, nagtungo ang magkapatid na Roslyn at Romeo. Ayon kay Romeo, dito natatnan nila si Bart na naghihintay. Dahil sa selos. Pasensya na. Ha? Ayaw ka talaga. Mahal ko talaga si Roslyn. Pinagbigyan na kita, di ba? Ano? Pinagagalitan ko po siya. Sabi ko, ba't mo naman sinasaktan yung kapatid ko? Ano bang mali ng kapatid ko? Ba't sinasaktan mo? Hanggang sa yumuko, pasensya ka na tol. Mali talaga yung nagawa ko. Mali talaga pagkukulang mo. Labis daw ang paghingi ng tawad ni Bart sa kanila noong mga sandaling yun. Patawarin mo ko, pare. Mang Rodolfo, patawarin niyo ako. Celine, maawa ka sa akin. Bumalik ka na sa akin, please. Sige na. Hoy, tumayo ka nga dyan, nakakaya. Baka makita ka ng kapitbahay. Bart, tumayo ka dyan. Talagang lumuluhod na po siya dun sa kapatid ko. Tumayo ka dyan. Parang gusto niya talaga, may uwi niya na yung kapatid ko. Bart, yung sinabi ko sa'yo alagaan mo yan si Roslyn. Huwag kang padadala sa selos kung wala ka naman dahilan. Dahil sa mga nangyari, lumambot ang puso ni Roslyn at pumayag na muling makipagkasundo kay Bart. Sige na, tama na yan. Sa bahay na tayo mag-usap. Kuya, salamat. Pare, Tapos hanggang sa pauwi sila, may huling pa yung kapatid ko, salamat. Parang sinigaw niya pa hanggang sa akin. Napagbati mo kami. Okay na kami Umaganon pa siya. Lingid sa kaalaman ni Romeo, iyon na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kapatid. Sa investigasyon ng Manila Police District o MPD Homicide Section, lumalabas na posibleng nagkaroon ng mainit na pagkatalo sina Bart at Roslyn pagka-uwi ng kanilang bahay. Bart, sinabi ng ayoko. Taas din tingin mo sa sarili mo, Roslyn. Yung pinagmamalaki mo, ha? Mga kamag-anak mong yan. Akala mo, kaya ka nilang protektahan sa akin, ha? Bart, hindi ba pwedeng pagod lang ako, ha? Gusto ko lang magpahinga. Ha? Iba ka na, no, ha? Kaya magsabi ka, pag-iwalay ka, ha? Base sa medical examination report na kinandak ng Dr. Nanggat Andres Bonifacio, nakitaan namin ng pasa itong si Bart Carino. May posibilidad na nagtalo muna sila, may kalmot sa bandang liig. Alam mo, pagod na ako sa ugali mo. Ayoko na. Dapat hindi na ako sumama sa'yo eh. Magpapasundo na ako sa kuya ko. Tigilan mo na ako, pagod na ako sa'yo. Ayon sa MPD, sa gitna ng pagtatalo ng dalawa, dito na nagawang barilin ni Bart ang kinakasama. Tapos nung hihiwalay na si Roslyn, siguro sila nagtalo, binaril niya na si ano. Celine! Rose! Kumising ka! Rose! Kumising ka! Matapos magawa ang krimen, mabilis na tumakas si Bart.
nahagip pa ng CCTV ang pag-alis ng suspect sakay ng motorsiklo. Lumalabas na si Bart mismo ang nagsabi sa isa pa niyang kinakasama na si Rhea na nabaril niya si Roslyn. Ano? Matatandaang si Rhea ang nag-report sa barangay ng insidente ng pamamaril. Nabaril niya si Roslyn, yung isang girlfriend niya, dun sa bahay niya. Sinabi sa akin pangyayari na yung si Bert nga tumawag nga sa kanya, napatay niya nga yung babae. Sa investigasyon ng mga pulis mula Maynila, posibleng nagtungo sa bayan ng Norzagaray, Bulacan si Bart. Madaling araw nung 8 ng Hunyo, sumuko si Bart Carino sa Norzagaray Police Station. Base sa aming record ay sumuko si Bart dito ng alas 12:35 ng hating gabi ng June 8, 2023. Ayon sa Norzagaray Police, dito tahasang inamin ni Bart ang nagawang pagpatay sa kinakasamang si Roslyn. Nung tinanong na namin siya kung ano yung nangyari, inamin niya na napatay niya yung kanyang kalibing partner sa Tondo, Manila. Inaamin ko na po yung nagawa kong krimen. Napatay ko po yung kinakasama ko. Saan nangyari to? Sa Manila po. Nabigla lang po talaga ako. Anong nga ulit pangalan mo? Bart Carino po. Natatakot siya sa Tundong sumuko. Kaya dito siya sa amin sumuko. Yun lang ang sabi niya. Noong araw din yun, sinundo ng MPD si Bart sa Norzagaray, Bulacan at dinala pabalik sa Manila. Sa istasyon ng pulis, muling nakaharap ni Romeo si Bart. Ayop ka, Bart! Ayop ka, Bart! Papatay kita! Papatay kita! Ba't pinatay mo yung kapatid ko? Ayop ka! Wala kang puso! Punong-puno pa rin ang galit, ma'am. Nung nandoon nga kami sa homicide, nagkukunwari siyang umiiyak, ma'am. Parang nananadya lang siya na ganun-ganun yung mukha niya, ma'am. Talagang napamura na ako sa homicide. Ba't pinatay mo yung kapatid ko? Ayop na, sinaulo ka! Papatay ka na! Ayon kay Romeo, tikom ang bibig ni Bart nang makaharap niya ito sa police station. Nawala na po yung kapatid ko. Wala na po siyang ganun. Wala nang sorry. Samantala, hindi na na-recover ang ginamit na baril sa krimen. Hindi na siya na-recover ng personnel ng homicide section o ng Rahabaga Police Station. Dahil itinapon na daw niya, di umano itong baril pagkatapos niyang gawin ng krimen. May probability na 38 kasi walang basyo. So hindi namin masiro kung anong baril. Hindi kami pwedeng mag-close. Pero sa paraffin examination na isinagawa sa suspect, lumalabas na positibo na nakitaan ng gunpowder nitrate ang kanang kamay ni Bart. Nahanap sa kasong murder ang suspect na si Bart Carino. Sinubukan ng investigador na kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi siyang magpaunlak ng panayam. Samantala, puno pa rin ng pagsisisi si Romeo kung bakit hinayaan na bumalik ang kapatid sa kinakasama. Masakit para sa pamilya na ang lalaking dapat sanay magmamahal at mag-aalaga sa kapatid ang siya pang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Nasakay na siya nung araw na yun, binitawan ko pa. Hindi ko rin naman alam na ganun yung mangyayari. Kung alam ko lang yung mangyayari na ganun, ma'am, hindi ko nabibitawan yun. Sa kabila nito, pangako niya sa kapatid, hindi niya bibitawan ang kaso hanggang makamit ang katarungan. 110%, ma'am. Lalabang ko talaga kahit umuulan, ma'am, maaraw. Kahit lumilindol na, ma'am, tuloy-tuloy pa rin yan. Laban lang.